Mainit na balita, 421 flood control projects na ang nakumpirmang ghost project lang ayon sa Department of Public Works and Highways. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, 8,000 infrastructure projects ang na-validate nila kasama ng Department of Economy, Planning and Development, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Department of National Defense. Karamihan ay nasa Luzon. Hindi pa tinukoy kung gaano kalaki ang halaga ng mga naturang proyekto. Ang iba pang detalye ihahatid namin maya-maya lang. Isa pang mainit na balita, nanumpa na bilang bagong ombudsman si dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Pasado alas 10 ng umaga nang manumpa si Remulla kay Supreme Court Acting Chief Justice Marvic Leonen. Si Remulla ang ikapitong ombudsman ng bansa. Pinalitan niya si Samuel Martires na nagtapos na ang 7 taong termino nitong Hulyo. Ang iba pang detalye kaugnay niyan, ihahatid din namin maya-maya. Mainit na balita pong muli, niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang ilang bahagi ng Northern Luzon. Natunton ng PHIVOLCS ang epicenter, 2 kilometro, hilagang silangan ng Pugo, La Union, kaninang alas 10:30 ng umaga. Bukod sa La Union, ramdam din ang pagyanig sa Baguio City, Mountain Province at Pangasinan. Patuloy pa ang pangangalap ng datos ng PHIVOLCS pero posible raw na may pinsala kasunod ng lindol. Handang sumipot si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa imbestasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay po sa maanumalya umanong flood control projects. Si Romualdez at mahigit 30 pang dawit sa issue ipinalalagay na rin ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin. Balitang hatid ni Joseph Moro. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects, mahigit 30 individual ang hiniling ng Independent Commission for Infrastructure sa DOJ na isyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Kabilang dyan, sina dating House Speaker Martin Romualdez, Senator Francis Chis Escudero at umano'y campaign donor nitong si Maynard Ngu, Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at mga dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay at umano'y staff niya na si Carlene Villa. Gayon din si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana at asawang si Marilu at si Education Undersecretary Trigib Olaivar na nakalive ngayon sa DepEd. Kasama rin sina Congressman Roman Romulo, James Ang, Patrick Michael Vargas, Arjo Ataide, Nicanor Briones, Marcelino Chodoro, Eliandro Jesus Madrona, Benjamin Agaraw, Lyodi Tariela, Reynante Arrogancia, Chodorico Jaresco Jr., Dean Asistio, Marivic Copilar, at mga dating kongresista na si Antonieta Yudela, Marvin Rillo, Florida Robes at Gabriel Bemnuel. Gayon din ng ilang DPWH District Engineer sa pamamagitan ng ILBO na mamonitor kung lalabas ng bansa ang mga nabanggit pero hindi sila mapipigilan na makaalis. The timely issuance of an ILBO or an Immigration Lookout Bulletin Order is of utmost necessity to enable the Commission to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na natanggap na nila ang ILBO. Si Pasig Representative Roman Romulo tumangging magbigay ng panayam ng tanungin ng GMA Integrated News. Sabi naman ni Senador Estrada may whole departure order siya ngayon kaya tuwing aalis ng bansa ay nagpapaalam talaga siya sa Sandigan Bayan. Di raw siya nag-aalala sa ILBO request ng ICI. Si Congressman Arrogancia hindi muna magkukomento. Sinusubukan naming makuha ang panig ng iba pang pinaiisyuhan ng ILBO. Sunod na sasalang sa ICI sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co. Nagpadala na ng sabpina ang ICI kay Co. Pero dahil nasa labas ng bansa sa ngayon, idadaan ang sabpina sa House Secretary General. This is with regard to his personal knowledge from the time he joined the Committee on Appropriations of the National Budget Insertions and his involvement in DPWH flood control projects. Imbitasyon naman ang ipinadala kay Romualdez at hindi sabpina. The invitation, just for, in a way, a courtesy to an incumbent congressperson and testify, among others,
on the national budget insertions and involvement in DPWH flood control projects from the time he became Speaker of the House. Parehong sa October 14, pinatatawag ang dalawa, wala pang bagong pahayag si Ko. Sabi ni Romualdez, natanggap na niya ang imbitasyon at handa raw siyang humarap sa ICI. Pero pwede bang hindi nila siputin ang ICI? Walang contempt power o kapangyarihan na makapagparusa ang ICI sa mga hindi sisipot sa kanilang mga investigasyon. Pero ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, sa Regional Trial Court sila pwedeng humingi ng contempt order. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sasailalim ngayong araw sa formal seizure proceedings ang mga luxury vehicle na mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Ito na po yung formal seizure proceedings at kapag wala pa rin po itong mga dokumento, wala pa rin po silang patunay sa pagbabayad ng duties and taxes, ito na po ay ma-forfeit in favor of the government. Hawak ngayon ng Bureau of Customs ang 13 mamahaling sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Dahil yan sa problema umano sa mga dokumento ng mga sasakyan. Kung mapapatunayan na hindi legal ang pagkakabili sa mga ito, posibleng ipasubasta ng gobyerno ang nasabing luxury vehicles. Kung mas mababa sa 10 milyong piso ang halaga ng sasakyan, ang BOC ang magdedesisyon sa forfeiture nito. Kapag mataas naman dito ang halaga, kailangan nito ng approval ng Secretary of Finance. Sinusubukan pa namin kunan ng bagong pahayag ang mga Diskaya. Sabi dati ng abogado nila, nirerespeto raw nila ang trabaho ng BOC at tatalima sila sa mga hinihinging requirement. Update po tayo sa mainit na balita kaugnay sa flood control projects na nakumpirma ng DPWH na ghost o guni-gunit lang pala. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Connie, tila wala ngang katapusan ng paglutang ng mga ghost flood control projects sa bansa. Sa press conference na ginawa kanina lamang ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, 421 yan. Ayon kay Secretary Dizon, inisyal pa lamang yan galing doon sa mga ghost projects na 8,000 mga proyekto na inimbestigahan at na-validate na ng pinagsanib na pwersa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at kasama ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev o yung dating tinatawag natin na NEDA. Karamihan daw sa mga proyektong yan ay nasa Luzon. Ilan daw sa mga proyekto ay sangkot din yung mga kontraktor na nababanggit na sa mga naunang naisiwalat na maanumalyang flood control projects. Isinumit na ang listahan ng mga ghost projects na yan at yung 8,000 mga proyektong nasilip na ng DPWH sa ICI sa isang pulong kanina. At ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, dahil validated na ang mga proyekto ay may starting point na ang ICI para mas palawakin pa nito ang kanilang investigasyon. Sa ngayon kasi ay ang mga proyekto sa Bulacan at Oriental Mindoro ang natututukan ng ICI base sa mga resource person na ipinatawag nila nitong mga nakalipas na linggo. Kahapon, Connie, ay nakapagpulong na itong si bagong Special Advisor Investigator at dating PNP Chief General Rodolfo Asurin. Kasama si Asurin kanina sa pulong at kasama rin ni Dizon sa pulong naman ay yung mga tao niya sa DPWH, si DPWH Undersecretary for Regional Operations Arturo Besnar at Undersecretary for Legal Attorney Samuel Turgano. Ayon kay Attorney Hosaka, base sa impormasyong isinumite ng DPWH ay maaari na nilang puntahan at inspeksyonin ang mga nabanggit na mga ghost projects na naman. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon at Attorney Hosaka. We will look into those. And kung meron mga ibang distrito, regions na pwede namin tignan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din, puntahan natin yan. No? Malaking bagay talaga yung nakita na validate na nga 400. No? So sa lawak nga nung universe, meaning yung mga proyekto to, nagko-concentrate na tayo dahan-dahan. But Yung involved, same mga contractors din? Nandun sila. Nandun, kasama sila doon. Pero meron din iba kasi madami yan eh. Yung ghost kasi yun ang low-hanging fruit yun. Meaning madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. No? Kasi ghost nga eh. No? Hindi na mahaba yung no? yung case build-up nun.
Connie, nandito rin sa ICI itong si Philippine Competition Commission Chairman Michael Aguinaldo at matatandang nagsampa ang DPWH ng mga kaso ng bid rigging doon sa mga kontraktor na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Halimbawa, mapatunayan yung ilan sa mga kontraktor na nakialam or nagmanipula ng mga bidding katulad ng mga diskaya ay pwede silang pagmultahin yung couple ng hanggang 300 billion pesos. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Kahit walang bagyo o habagat, naperwisyo pa rin ng masamang panahon ang ilang bahagi ng bansa. Kaliwat-kanan po ang baha sa bayan ng Mauban sa Quezon Province. Kahit hindi malakas at hindi naman nagtagal ang ulan doon. Kulay putik ang baha na halos linggo-linggo raw nararanasan sa Mauban kapag maulan. Pinasok din ng baha ang ilang bahay sa barangay Sook, Arevalo sa Iloilo City. Halos hindi raw nakatulog ang ilang residente dahil nangangamba sa pagtaas ng baha dahil sa patuloy din na pag-ulan. Nagmistula namang ilog ang kalsadang yan sa Dawis, Bohol dahil din sa baha. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang nagpaulan sa Bohol, Iloilo City at ilang pang panig ng Visayas. Northeasterly wind flow naman ang nagpaulan sa Quezon. Mainit na balita, isang bagong low pressure area ang binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ang Pag-asa 180 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan. Sa ngayon, hindi yan inaasahang lalakas bilang bagyo. Bahagya namang tumaas ang tsansang pumasok sa PAR ang binabantayang bagyo sa Pacific Ocean. Namataan ang tropical storm na may international name na Nakri. Mahigit 1,000 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 75 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, posibleng mamayang hapon o gabi makakapasok sa PAR ang nasabing bagyo na tatawaging Kedan. Sa kabila po niyan, inaasahang lilihis ang direksyon ng bagyo at lalabas agad ng PAR bukas. Ngayong Huwebes, southwesterly wind flow ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang northern at central Luzon pero posible pa rin po yung mga local thunderstorm. Sa ibang balita, nagmasid at bumuntot ang mga barko ng China sa paghahatid ng tulong ng BFAR at Philippine Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal. Sa isang punto, nagbabala pa ang barko ng People's Liberation Army Navy ng China. Balitang hatid ni Bam Alegre. Naglayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa palibot ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal para maghatid tulong sa mga mangingisda. Hating gabi pa lang, sumulpot na sa radar ng BFAR vessel ang shadowing ng dalawang barko ng China Coast Guard. Kinaumagahan, dumami pa ito. Bigit kumulang 30 nautical miles ang layo natin mula sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Pero gayon pa man, 6 na barko mula China ang nakabantay sa atin. 5 mula sa China Coast Guard at 1 mula sa PLA. 9 na bangka ng mga mangingisda ang nahatiran ng ayuda. Kabilang narito ang diesel, food items, tubig inumin at mga gamot. Karamihan sa mga mangingisda nagmula sa Subic Bay at namuhunan mula 20,000 hanggang 40,000 pesos para pumalaot ng 1 hanggang 2 linggo. Malaking dagok pa rin sa kanilang hanap buhay ang pagharang ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc kaya hindi sila makapangisda rito. Hindi kami makapasok basta doon sa malapit sa Calboro po. May limit lang po hanggang 100 nautical miles lang po kami mangingisda po. Malaki po ang perwisyo po. Hindi na kami nakakapunta ng Bajo de Masinloc. Hindi na kami nakakapunta. Nakaharangan na kami, sir. Baka mabangga yung bangka namin. Sa kabuuan, humigit kumulang 100 bangka ang hinatiran ng tulong ng BFAR at Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal. 345 grocery packs at 98,000 liters ng fuel oil ang naipamahagi. Sa Bajo de Masinloc, isang People's Liberation Army Navy vessel ang nagbigay ng babala kaugnay ng live fire exercise sa lugar. Sa Escoda Shoal naman, nagsagawa ang isang PLA Navy helicopter ng low altitude monitoring flight. Hindi nagpatinag sa mga aktibidad na ito ang PCG at BFAR na nagpatuloy sa kanilang joint operation para mamahagi ng supplies. Sa kabuuan, may 7 CCG vessel at 10 Chinese Maritime Militia sa Bajo de Masinloc. Meron namang 8 CCG vessels at 9 Maritime Militia sa Escoda Shoal.
Mula sa Scarborough Shoal, Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News.